Ang pangalan ko ay Sofia Reyes. 29 taong gulang na ako. At sa araw na basahin ng habilin ni Lolo Arturo, tiningnan ako ng Tatay Ben at Nanay Linda sa mata at sinubukan akong burahin sa kanilang buhay. Nakaupo ako sa mahabang mesang pinakintab. Ang mga kamay ko inakatiklop ng mahigpit hanggang sa namuti ang mga buko ng aking mga daliri, habang ang kapatid kong si Chloe ay nakangiti sa tapat ko suot ang isang mamahaling damit at para bang inaangkin na niya ang buong silid. Bumaba si Attorney David Santos at nagsimula sa tinawag ng Tatay Ben at Nanay Linda na pangunahing bahagi ng habilin. Doon, sumandig si Nanay Linda ng buong katamisan at inanunsyo na si Chloe ay tatanggap ng 50 milyong Philippine peso mula sa ari-arian ni Lolo Arturo. Hinila ni Tatay Ben ang isang tumpok ng mga dokumento patungo sa kanya at lahat ay bumulong. Congratulations, na parang ito'y isang fairy tale ending. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Walang folder, walang tseke, kahit isang token na regalo. Nagkibit balikat lang siya at halos walang gana na sinabi, 50 milyon para sa ate mo. Tungkol naman sa'yo, Sofia, kaya mo namang kitain yan. Ayaw ni Lolo na magkaroon ka ng anuman. Tumango si Nanay Linda at nagdagdag. Sinabi niya tapos na siya sa iyo. Pinili mo ang iyong karera kaysa sa pamilya. Ito ang gusto niya. Naramdaman kong parang gumalaw ang sahig, ngunit hindi ako nakipagtalo, hindi ako umiyak, hindi ko sila binigyan ng kasiyahan na makitang ako'y bumigay. Tinitigan ko lang ang mesa at nakinig habang isinusulat nila muli ang kwento ng isang taong dating pinakamalaking taga-suporta ko. At doon mismo, ang sariling abogado ni Lolo Arturo ay itulak ang kanyang silya palayo, tumayo, at sinabing mayroong pangalawang dokumento na nakatago at selyado na hindi pa pinahihintulutan ng aking mga magulang na makita. Sinabi niyang ito ay babasahin lamang kapag lahat ay nasa iisang silid, lalo na kung ako ay naroroon. Naranasan mo na bang umupo doon habang ang sarili mong pamilya ay nagdedesisyon na wala kang halaga at nagtatanong kung dapat ka bang umalis o maghintay para marinig ang iisang sikreto na maaaring magpasabog sa lahat? Dahil ang binasa ng abogado pagkatapos ay ang dahilan kung bakit ang Nanay Linda ay sumigaw sa harap ng lahat. Si Attorney David Santos, ang abogado ni Lolo Arturo, ay hindi natinag nang biglang sinabi ng Nanay Linda na walang ikalawang dokumento. Inayos niya lang ang kanyang salamin, kinuha ang isang makapal na selyadong sobre mula sa kanyang briefcase at inilapag ito sa mesa na parang bomba. Binigyan ako ni G. Arthur Hayes ng malinaw na mga tagubilin, sabi niya ng mahinahon. Ang testamento na ito ay dapat itago ng kumpidensyal mula sa lahat, kabilang ang kanyang anak, hanggang sa araw na ang kanyang habilin ay basahin kasama ang lahat ng agarang miyembro ng pamilya, lalo na ang kanyang apo, si Sofia. Nawalan ng kulay ang mukha ni Nanay Linda. Sinubukan ni Tatay Ben na pagtawanan ito, sinasabing, siguro nalilito na si Lolo sa huli, kaya hindi na kailangang basahin pa ang iba. Hindi siya pinansin ni David, binuksan ang selyo, at binuklat ang ilang pahina na puno ng maingat na sulat kamay at legal na pagprint ni Lolo Arturo. Kumakabog ng malakas ang puso ko na halos hindi ko na marinig sa simula, ngunit pagkatapos ay tumagos ang mga salita na parang natahimik ang buong silid. Para sa aking apo na si Sofia Reyes, basahin ni David, iniiwan ko ang buong kontroladong interes sa HarborMind Analytics, ang kumpanyang tahimik kong binuo at ininvest sa loob ng ilang taon. Pati na rin ang aking mga personal na investment account na nauugnay dito, na nakahiwalay sa aking mga joint account kasama ang aking anak. Ipinagpatuloy niya ang paliwanag na ang HarborMind ay hindi lamang isang maliit na side project. Ito ay isang lumalagong kumpanya ng teknolohiya na nakabase sa Maynila, na nakatuon sa isang AI platform upang tulungan ang maliliit na negosyo na pamahalaan ang kanilang inventaryo, daloy ng pera at mga desisyon sa marketing. Mayroon na itong mga partnership, kontrata at kita. Ito ay nagkakahalaga ng higit pa sa 50 milyong peso na ibinigay lamang ng aking mga magulang kay Chloe. Sa wakas ay tumigil sa pagngisi si Tatay Ben. Imposible yan, bulalas niya. Halos hindi alam ni Tatay kung paano gamitin ang kanyang telepono. Hindi siya nagtayo ng kumpanya ng teknolohiya.
Tumingin si David ng diretso sa kanya. Sa paggalang Ben, natuto siya. Humingi siya ng tulong mula sa mga eksperto sa labas. Nag-invest siya sa mga tamang tao at iginiit niyang manatili sa kanyang pangalan lamang ang lahat ng nauugnay sa Harbor Mind upang walang kalituhan tungkol sa kanyang mga intensyon. Sumandig si Nanay Linda, matalim ang kanyang tinig. Hindi siya nasa tamang pag-iisip noong ginawa niya yan. Matanda na siya. Sakitin siya. Nakakalimutan na niya ang mga bagay-bagay. Sinabi niya sa amin na ayaw ni Sofia sa kanya. Sumeryoso ang ekspresyon ni David. Nabanggit din yan dito, sabi niya. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa pahina at nagpatuloy. Lubos kong nalalaman, basahin niya na pinapanatili akong malayo ni Mark at Linda kay Sofia, binabago ang mga plano, sinasabi sa akin na siya masyadong abala sa kanyang buhay sa malaking syudad at sinasabi sa kanya na ako masyadong pagod o nalilito para makita siya. Sinabi nila sa akin na nahihiya siya sa pamilyang ito, na hindi siya tumatawag, na hindi siya nagmamalasakit. Hindi ko pinaniniwalaan yan. Nakita ko ang mga mensahe niya na naglalaho. Na-redirect ang mga tawag ko. Nakita ko silang inilalagay si Chloe sa harap ko na may mga kamera at ngiti habang sinasabi sa akin na ayaw ni Sofia sa isang matandang lalaki. Nabaon ang aking lalamunan. Naalala ko ang lahat ng text na pinadala ko na hindi kailanman nasagot, ang mga tawag na dumiretso sa voicemail. Ang mga oras na sinabi ng Nanay Linda na natutulog si Lolo o nasa appointment ng doktor o may masamang araw. Palagi kapag sinusubukan kong umuwi nang walang abiso, ipinagpatuloy ni David ang pagbabasa. Nakita ko rin ang malalaking paglipat mula sa aking mga joint account patungo sa mga personal card at account na kontrolado ni na Mark at Linda na ginamit upang punduhan ang mga biyahe sa sakyan at gastusin sa pamumuhay pangunahin para kay Chloe. Hindi ito napag-usapan sa akin. Kapag nagtatanong ako, sinasabi sa akin na naaprubahan ko na kahit hindi ko pa. Maaring matanda na ako, ngunit hindi ako hangal. Biglang tumayo si Nanay Linda, muntik nang mabaliktad ang kanyang upuan. Mali yan, sigaw niya. Lahat ng yan pinirmahan niya. Inalagaan namin siya. Ginawa namin ang lahat para sa kanya. Habang siya'y nasa Maynila na hinahabol ang isang pangarap na computer, tinuro niya ako na parang ako ang problema, na parang ang pag-iral ko ay isang insulto. Sinubukan ni Tatay Ben ang ibang anggulo. Mas malamig ang kanyang tinig. Malinaw na isinulat ni Lolo yan sa ilalim ng pressure. May mga sandali siyang paranoia. Alam mo kung paano yan pagdating sa huli. Nagiging kahina-hinala ang mga tao. Hindi gumalaw si David. Hindi tumaas ang kanyang tono, ngunit mabigat ang bawat salita. Ben, ang testamento na ito ay naidraft at pirmado sa aking opisina kasama ang sertipikasyon mula sa kanyang doktor na nagsasabing siya iganap na may kakayahan. Handa akong ipakita ang mga record na iyon kung kinakailangan. Sa tapat ng mesa, nagsisimula ng tumulo ang maskara ni Chloe. Hinigpitan niya ang hawak sa folder na may lamang 50 milyong peso na parang mawawala ito kung bibitawan niya. Ano naman? Anya, nanginginig ang tinig. Binigyan lang niya yung isa ng random na kumpanya at ginawa kaming mukhang magnanakaw. Inalagaan ko siya. Nandoon ako. Nag-post ako tungkol sa kanya. Gusto ng mga tao ang mga video natin. Ang pagpili niya ng mga salita ay mas tumagos sa akin kaysa gusto kong aminin. Nalagpasan ako sa sarili kong buhay ni Lolo habang ginawa niya itong pera. Tinitigan ko si David, umaasa na mayroon pang iba na nangangailangan ng patunay na hindi ko lang pinangarap ang bawat email, bawat tawag, bawat pagtatangka ko. Bumuntong hininga siya, sumilip sa huling pahina at pagkatapos ay muling tumingin sa aking mga magulang. Alam ni Arthur na magkakaroon ng pagtutol, sabi niya. Inaasahan niyang pagdududahan ninyo ang kanyang alaala, ang kanyang kapasidad, ang kanyang mga desisyon. Nag-iwan siya ng karagdagang mga tagubilin at karagdagang ebidensya na aking ipapakita kung ito idadalhin sa korte. Ang mga kamay ni Nanay Linda ay halatang nanginginig na ngayon. Hinawakan niya ang braso ni Tatay Ben. Ben, gawin mo ang dapat gawin, mahina niyang sabi. Hindi natin ito pwedeng hayaan.
Hindi niya basta-basta mababago ang lahat ng napagkasunduan natin. Sa unang pagkakataon, walang mabilis na sagot si Tatay Ben. Tinitigan niya ang mga papel sa harap ni David na parang kinukuwenta niya at huli na nang napagtanto niyang hindi na pabor sa kanya ang mga numero. Habang nakaupo doon at nakikinig sa lahat ng iyon, nagsimulang magkabit-kabit ang mga piraso sa aking isipan. Ang mga napalampas na piyesta, ang mga biglaang nakanselang pagbisita, ang paraan ng pagpupumilit ng aking mga magulang sa paghawak sa lahat ng transaksyon sa bangko para mas mapadali. Ang paraan ng pagyayabang ni Chloe sa mga biyahe at designer bag na walang tunay na trabahong pagmumulan. Maaaring iniisip mong sumigaw ka o ibaligtad ang mesa o mag-walk out ka agad. Ngunit ang lahat ng ginawa ko ay umupo ng bahagyang mas tuwid at naghintay dahil isang tanong ang nagliliyab sa likod ng aking isipan. Kung ito lang ang simula ng mga lihim na itinago ng aking lolo mula sa kanila, ano pa ang malalantad na hindi nila kayang ipaliwanag? Nang sabihin ni David na nakita ng aking lolo ang kanyang mga mensahe na naglalaho, may nabuksan sa aking alaala. At bigla, wala na ako sa conference room na iyon. Bumalik ako sa Maynila, pinagpapawisan ang aking t-shirt sa harapang porch habang ang aking kapatid na si Chloe ay umiikot sa isang bagong-bagong costume sa sayawan sa driveway. Si Nanay Linda ay kinukunan siya ng video gamit ang kanyang telepono, sumisigaw, "Iikot ka baby, gustong-gusto ng followers yan." Habang si Tatay Ben ay nagkakarga ng mga maleta sa trunk para sa kanilang weekend trip sa Baguio, ako ay 14 taong gulang, hawak ang isang flyer para sa summer coding camp sa community college. At nang sinubukan kong ibigay ito kay Nanay Linda, halos hindi niya ito tiningnan. "Sinabi na namin sa iyo na masyadong mahal yan," sabi niya, ang mga mata niya'y nakatuon pa rin kay Chloe. "Baka sa susunod na taon, saka sobra mo nang ginagamit iyang computer mo, lumabas ka na lang o kung anuman." Itinulak niya pabalik ang flyer sa aking kamay na parang basura. Iyon ang pattern. Pera para sa mga dance competition ni Chloe, para sa kanyang ring light, para sa kanyang brand, para sa isa pang pares ng limitadong edition na sneakers dahil maganda itong tingnan sa kamera. Para sa akin, laging baka mamaya, baka sa susunod na taon, baka kapag hindi na masyadong mahigpit, maliban sa hindi kailanman tila mahigpit pagdating sa aking kapatid. Sa paaralan, pareho pa rin ang script sa ibang silid. Ang mga guro ay humihinto sa aking mga magulang sa mga parent-teacher conferences para purihin ang stage presence ni Chloe sa talent show kung gaano siya kasigurado. Pagdating sa pangalan ko, nagbago ang mga komento. "Matalino si Sofia," sasabihin nila, ngunit kailangan niyang makilahok pa. Nagtatago siya sa likod ng kanyang mga proyekto. Si Nanay Linda ay hihinga ng malalim at magbibirong sasabihin, makukuha niya na yung laptop kung kaya niya. At si Tatay Ben ay magdaragdag, pinagtatrabahuhan namin na palabasin siya sa kanyang shell, parang ako, kailangang itama. Ang unang taong nagbigay sa akin ng anumang mukhang tunay na investment ay ang aking lolo Arturo. Isang hapon, nagpakita siya sa kanyang lumang pickup truck na may daladalang kapirasong laptop. Binili ko ito mula sa isang nagsasarang tindahan ng opisina. "Mabagal at pangit, ngunit perpekto," sabi niya sa akin na may kindat. Sabi nila, may gasgas ang casing, luma na ang processor. Ngunit sabi ko, ibig sabihin lang nito ay may mga kwento na ito. Ngayon ay matutulungan ka nitong isulat ang sa iyo. Inilagay niya ito sa lamesa ng kusina na parang gawa sa salamin. Si Nanay Linda ay tumingin dito na nakasimangot at bumulong ng kung ano tungkol sa mas maraming screen time. Ngunit binaliwala siya ni Lolo. Nagsimula siyang magdala sa akin ng mga libro, gaya ng ibang mga lolo't lola na nagdadala ng candy. Introduction to Python, Data Analysis for Small Business Owners, Excel for Dummies. Naawa siya sa pagiging nakakatawa nito. Halos wala siyang alam sa simula, ngunit uupo siya sa tabi ko sa parehong lamesa sa kusina at babasahin ng malakas ang mga kabanata, nagtatanong pinapaliwanag sa akin kung ano ang loop, ano ang dataset, ano ang ibig sabihin ng paglilinis ng data. Siya ay seryosong tatango, pagkatapos ay titingnan ang kanyang salamin at sasabihin, "Kaya sa Tagalog, anak, paano makakatulong yan sa isang taong nagpapatakbo ng tindahan na tulad ng sa akin?"
Napaikot ang mata ng aking mga magulang kapag dumadaan sila. Hindi niya yan magagamit sa totoong buhay, sabi ni Nanay Linda. Kahit papaano ang sayaw ni Chloe ay nagbibigay sa kanya ng presensya. Mahalaga yon. Isang gabi, malinaw kong naaalala, sinusubukan ni Chloe ang mga damit para sa isang video. Nagkalat ang mga sequins sa sahig ng silid tulugan at pinasuot siya ni Nanay Linda ng damit. Sinasabi kung gaano siya kaganda. Pumasok ako na nasasabik, hawak ang isang printout ng isang maliit na chart na ginawa ko na nagpapakita kung paano makakatipid ang tindahan ni Lolo ng pera sa pamamagitan ng pag-order muli ng ilang item isang beses na lang sa isang buwan sa halip na bawat linggo. Tingnan mo, sabi ko. Kung gagawin niya ito, makakatipid siya ng mga 800 peso kada taon para lang sa mga pako at turnilyo. Si Tatay Ben ay tumingin dito sa loob ng kalahating segundo at sinabi, "Maganda yan, mahal. Ngunit hindi mo mapapatakbo ang isang negosyo gamit ang pekeng matematika ng isang teenager." Tumawa si Chloe at sinabing, "Wow, nerd attack." At bumalik sa pag-practice ng kanyang mga pose. Ang punto ay tiningnan ito ni Lolo. Kinabukasan, dinala niya ako sa kanyang tindahan, inakay ako sa mga pasilyo at itinuro ang mga istante. "Ipakita mo ulit sa akin," sabi niya. "Saan natin babaguhin ang pag-order?" Tumayo kami doon sa pagitan ng mga lata ng pintura at mga power tool kasama ang aking kulubot na papel at nakinig siya na parang ako'y isang konsultant na inupahan niya. Pagkatapos, hinaplos niya ang tuktok ng aking ulo at sinabi, "Nakikita mo ang mga pattern na hindi napapansin ng iba, Sophie. Huwag mong kalimutan yan." Isang taon noong ako ay 17, sumali ako sa isang lokal na hackathon ng biglaan. Ang premyo ay isang maliit na scholarship at kaunting pagkilala. Walang babago sa buhay. Gumawa ako ng isang magaspang na dashboard na tumulong sa isang hardware store na subaybayan kung aling mga item ang pinakamahusay na nabenta sa iba't ibang panahon at alin ang nakaupo lamang. Ito ay basic, pangit at kalahating hawak ng duct tape code, ngunit ito ay gumana. Naalala kong nakatayo ako sa entablahong iyon na may suot na ill-fitting blazer na binili ko sa thrift store, tinitingnan ang karamihan para sa aking mga magulang. Nangako silang darating, sinabi nilang ipinagmamalaki nila ako. Nang inanunsyo ng mga organizer ang aking pangalan at humakbang ako upang tanggapin ang sertipiko, ang tanging tao na sumisigaw ng malakas upang makalusot sa magalang na palakpak ay ang aking lolo. Siya ay nakasuot ng kanyang lumang plaid shirt. Pumapalakpak na parang nasa Super Bowl siya. Pagkatapos, niyakap niya ako ng mahigpit na halos hindi ako makahinga at sinabi, "Nakagawa ka lang ng isang bagay na kapakipakinabang, Sophie. Naiintindihan mo ba yon? Kung matutulungan mo ang isang tindahan, matutulungan mo ang 10. Kung matutulungan mo ang 10, matutulungan mo ang 100. Hinila niya ako papunta sa mga hurado upang ipaliwanag ko muli ang aking proyekto. Pinupuno ako ng mga tanong tulad ng, maaari ba nitong sabihin sa isang lalaki kung kailan siya mauubusan ng konkretong pinaghalong? Paano kung maibenta ang pintura? Maaari ba nitong babalaan siya ng maaga? Nag-text sa akin ang aking mga magulang ng larawan ni Chloe sa mall noong gabing iyon, ipinapakita ang isang bagong pares ng sapatos at nagsusulat, "Paumanhin anak, malala ang trapiko, magdiriwang tayo mamaya." Hindi kami kailanman nagdiwang. Ang ginawa namin ay inulit ang parehong dinamika ng paulit-ulit. Ang mga milestone ni Chloe ay may kasamang mga lobo at mga hapunan sa labas. Ang aking mga milestone ay may kasamang mabilis na, magaling na trabaho na itinapon sa balikat. Samantala, patuloy na pinag-uusapan ni Lolo ang mga ideya. Paano kung mayroong tool na nagsasabi sa maliliit na tindahan kung kailan dapat umorder ng pintura bago sila maubusan? Tanong niya. Paano kung masasabi mo sa isang panaderya kung aling mga cupcake ang talagang kumikita sa kanila, hindi lang basta maganda tingnan? Siya ay uupo sa counter ng kanyang tindahan pagkatapos ng pagsasara, nakabukas ang ledger at tatanungin ako kung ano ang iniisip ko tungkol sa iba't ibang numero.
Noong una, inakala kong binibiro lang niya ako, ginagawang mas malaki ang aking maliit na eksperimento kaysa sa tunay na halaga nito. Ngayon, mas alam ko. Siya ay nag-iisip na parang isang may-ari, na parang isang taong gumugol ng kanyang buhay sa pagsisikap na mapunan ang mga istante at mabayaran ang mga singil. Sinabi ng aking mga magulang na ako ay kakaiba, masyadong matindi, masyadong nakatuon sa mga bagay na walang pakialam ang sinuman. Tumawa si Chloe at sinabi sa akin na ako ay magiging mag-isa sa isang madilim na silid na may maraming screen na hindi gusto ng sinuman, data people. Sinabi ni Lolo na babaguhin ko ang paraan ng pagpapatakbo ng mga tao sa kanilang mga tindahan. Nagsimula siyang banggitin ang mga bagay tulad ng mga partner at investor at platform, mga salitang masyadong malaki para sa aming maliit na kusina sa probinsya. Isang beses noong nagbiro ako na walang sinuman ang magtitiwala sa isang 20 taong gulang na babae sa data ng kanilang negosyo, umiling siya. Hindi nila kailangang magtiwala sa iyo sa simula, sabi niya. Kailangan lang nilang makita na gumagana ito. Nakaupo sa conference room na yon taon mamaya, nakikinig kay David na nagbabasa ng mga salita na isinulat ng aking lolo tungkol sa mga nawawalang mensahe at paglipat ng pera nang walang pahintulot niya. Naisip ko na ang tanging tao na tunay na nakakita ng halaga sa aking ginagawa ay nakilala nang matagal bago ako, na ang natitirang bahagi ng aking pamilya ay hindi kailanman gagawin. Marahil iyon ang dahilan kung bakit niya itinayo ang Harbor Mind ng lihim. Marahil alam niya na kung bibigyan niya sila ng access, kanilang babaklasin ito, ipapapresenta ang mukha ni Chloe dito at iiwanan ako ng wala kundi isang walang lamang post ng pagbati at isang ngiti para sa kamera. Sa halip, itinago niya ito, itinali ito sa aking pangalan at naghintay para sa isang araw tulad nito kung kailan ang kanilang bersyon ng kwento ay sa wakas ay magbabanggaan sa kanyang bersyon. Nang ang mga alaala ay dahan-dahang lumuwag ang kanilang kapit, bumalik ako sa mesang iyon na may lahat na nakatingin sa akin na parang ako'y idinadala bilang ebidensya sa halip na pamilya. Si David ay hawak pa rin ang mga papel, ngunit ngayon ay nakatingin siya sa aking mga magulang sa halip na nagbabasa. Sinabi ninyo na ayaw ko sa kanya, narinig ko ang sarili kong sinasabi. Ang sarili kong tinig ay tunog kakaiba sa aking pandinig. Sinabi ninyo sa akin na siya'y masyadong pagod para makita ako, na siya'y nalilito, na ang mga pagbisita ay makapagpapalungkot sa kanya. Naka-cross arms si Nanay Linda, depensibo. Kasi naman, oo, matalas niyang sabi. Nakatira ka sa Maynila, Sofia, hindi mo alam kung ano ang araw-araw. Sumandal ako. Pumili ako ng tiket pa uwi sa huling minuto 2 Pasko na ang nakalipas. Naalala ninyo yon? Dumating ako sa bahay at hinarang ninyo ako sa driveway at sinabi ninyo sa akin na nasa isang pasilidad siya. Hindi pinapayagan ng mga bisita. Tapos nalaman ko bandang huli na nasa bahay siya buong linggo. Sumikip ang panga ni Tatay Ben. Sinusunod namin ang payo ng doktor, sabi niya. Hindi maganda sa kanya ang stress. Nakakatuwa, sabi ko ng mahina. Mukhang may lakas siya na lumabas sa lahat ng video na pinost ni Chloe. Nagalit si Chloe. Nagpasaya sa kanya ang mga video na yon, sabi niya ng pabalang. Nagustuhan siya ng mga tao sa comments ko. Ngumiti siya, tumawa siya. Naramdaman niyang espesyal siya, hindi tulad ng isang matandang lalaki na nabubulok sa recliner. Inilipat ni David ang kanyang atensyon sa kanya. Chloe, sabi niya ng mahinahon. Alam ba ng iyong mga lolo't lola na binabayaran ka para sa ilan sa mga post na iyon? Napahawak ang kanyang ulo. Anong mga brand deal? Paglilinaw niya. Mga affiliate link, mga sponsored trip na nakalink sa content na kinunan mo kasama si Arthur. Na-disclose mo ba ang mga halaga sa kanya o kay Sofia? Namula ang kanyang mga pisngi. Wala na yan dito, sabi niya. Binuo ko ang karera ko. Sabi nila nanay at tatay, gusto ni lolo na tumulong. Sabi nila, bahagi na yun ng plano. Nagsilay siya ng desperadong tingin sa aking mga magulang. At sa sandaling iyon, may nagbago sa kanyang mga mata na parang bigla niyang napagtanto na maaaring mag-isa siyang nakatayo sa bingit ng bangin. Lumunok ako at nagpatuloy. Paano naman ang mga email?
Tanong ko. Yung mga pinadala ko na humihingi ng permiso para bumisita. Yung mga oras na nag-alok akong dalhin ang laptop ko at ipakita sa kanya ang ginagawa ko. Sumagot ka mula sa account niya. Nanay, sinulat mo. Ipinagmamalaki ka ni Lolo. Pero hindi niya naiintindihan yang mga bagay na, yan, mahal. Basta't mag-focus ka sa buhay mo. Bumagsak ang kamay ni Nanay Linda sa mesa. Kaya ngayon, krimen na pala ang pagprotekta sa kapayapaan ng isang matanda? Sigaw niya. Hindi mo nakita siyang umiiyak noong pinili mo ang Maynila kaysa sa law school dito. Hindi mo narinig siyang nagsabing hindi ka na niya nakikilala. Bumagsak ang lalamunan ni David. Sa abot ng aking makakaya, sabi niya, si Arthur ay hindi kailanman nagsabi sa akin na hindi niya ako nakikilala, Sofia. Malinaw niyang sinabi sa akin na nararamdaman niyang ang relasyon niya sa iyo ay pinamamahalaan para sa kanya. Umiling si Tatay Ben. Ang pamamahala ay ang ginagawa mo para sa isang matandang magulang, sabi niya. Maraming beses na bumubuo ka ng mga habilin, nagiging paranoid sila, iniisip nilang lahat ay nagnanakaw sa kanila. Inilapag ni David ang mga papel at muling sumilip sa kanyang briefcase. Sa pagkakataong ito, kumuha siya ng isang maliit na itim na flash drive. Inilapag niya ito sa mesa sa pagitan namin. Inisip ni Arthur na baka sabihin mo, yan, sagot niya. Kaya niya ako pinapunta na i-record ang isang video noong inihanda namin ang testamento na ito. Ito ay may petsa, timestamp at kasama ang pahayag mula sa kanyang doktor. Kung balak ninyong sabihin na siya'y wala sa katinuan, dapat ninyong makita kung ano ang itsura niyan. Mabilis na sumugod ang kamay ni Nanay Linda. Hindi ka magpapatugtog ng isang edited clip para siraan kami, mahina niyang sabi. Patayin mo yan. Hindi man lang sumilip si David sa kanya. Isinaksak niya ang drive sa isang manipis na laptop na dinala ng paralegal, ibinaling ang screen para makita ng lahat, at pinindot ang play. Ang mukha ni Lolo Arturo ay napuno ang screen, mas matanda at mas payat kaysa sa aking alaala, ngunit malinaw ang kanyang mga mata. Nakaupo siya sa parehong conference room na kinalalagyan namin ngayon, nakasuot ng pinindot na button-down shirt, ang kanyang mga kamay ay mahinang nakatiklop sa kanyang kandungan. Okay, Arthur, sabi ng mas batang bersyon ng boses ni David mula sa labas ng kamera. Sabihin mo sa sarili mong mga salita kung bakit ka nandito. Huminga ng malalim si Lolo. Ang pangalan ko ay Arthur Hayes, sabi niya. Pinipili kong baguhin ang aking habilin dahil nalaman kong ang aking anak at ang kanyang asawa ay gumagamit ng aking tiwala sa mga paraan na hindi ko inaprubahan. Kapag nagtatanong ako, sinasabi sa akin na nalilito ako, hindi ako nalilito. Tumingin siya ng diretso sa kamera. Hindi ako nalilito. Matanda na ako, ngunit alam ko ang aking kinita at alam ko kung kanino ko ito gustong ibigay. Bumulong ng kung ano si Tatay Ben sa kanyang sarili, ngunit walang tumigil sa video. Nagpatuloy si Lolo. Mahal ko ang lahat ng aking mga apo, sabi niya. Ngunit isa lamang sa kanila ang nagbabahagi ng paraan ng pag-iisip ko. Naiintindihan ni Sofia ang mga numero. Naiintindihan niya ang mga sistema. Gumawa siya ng isang maliit na bagay sa kanyang computer na nakatulong sa isang tindahan tulad ng akin at hindi kailanman nagmayabang tungkol dito. Bahagyang tumawa siya. Hindi nakikinig si Mark kapag pinag-uusapan ko ang negosyo. At gusto ni Linda ang mga pagpapakita, ngunit si Sofia ay nakikinig. Sumakit ang dibdib ko. Hindi ko na malaya na nakakabawi ako ng hininga hanggang sa muling umikot ang silid. Sa screen, dumilim ang ekspresyon ni Lolo. Nakita ko rin kung paano nila siya inilalayo sa akin, sabi niya. Kinansela ang mga pagbisita, naputol ang mga tawag. Sinasabi nila sa akin na siya'y masyadong abala sa kanyang trabaho sa malaking syudad. Tapos maririnig ko mula kay Ruth na si Sofia ay nagmamaneho papunta rito at tinataboy siya ng aking anak mula sa driveway. Alam ko kung ano yan. Yan ay control. Yan ay takot na mag-uusap tayong dalawa at magkumpara ng mga kwento. Higit pa rito, inutusan ng hukom ang aking mga magulang na bayaran ang kanilang kinuha mula sa mga joint account kasama ang interes at parusa.
Wala silang pera, namumuhay sila na parang hindi mauubos ang pera. Upang makapagsimula man lang na makagawa ng kaunting pagbabago, kinailangan nilang ibenta ang malaking bahay sa Maynila na may mga puting haligi at perpektong lawn na madalas pagpopose ni Nanay Linda para sa mga holiday photo. Ang bahay na minsang tinawag niyang legacy natin. Ibinenta nila ang 2 high-end na sasakyan na gustong-gusto nilang iparada sa driveway para lang makita ang mga sasakyang ginamit ni Chloe bilang props sa kanyang mga Day in My Life vlog. Kumalat ang balita dahil syempre naman, ang maliliit na bayan ay malupit at mahusay sa ganitong paraan. Ang parehong mga kapitbahay na dati ipumupuri sa panlasa ni Linda sa dekorasyon ay nagsimulang bumulong sa grocery store tungkol sa maling pamamahala ng pondo at financial abuse sa isang matanda. Ang mga taong dating naiinggit sa kanila ngayon ay tumatawid ng kalsada upang maiwasan ang mga awkward na pag-uusap. Si Mark ay inilagay sa leave mula sa kanyang trabaho sa logistics company habang hinihintay ang pagsusuri at hindi nagtagal ay natanggal na ito dahil sa sanhi. Walang kumpanya sa bayan ang gugustuhin ang CFO na ang estate ng kanyang ama ay nakatali na ngayon sa isang pampublikong record ng financial misconduct. Ang pagbagsak ni Chloe ay mas tahimik at mas malakas sa parehong oras. Tahimik sa paraan ng pagsara ng mga pinto sa likod niya. Malakas sa paraan ng mga screenshot at mga clip na nagsimulang kumalat online. Nakahanap ang mga tao ng mga lumang video ni Lolo sa kanyang feed at biglang napansin ang paraan ng paminsan-minsan niyang pagtingin sa labas ng kamera, tulala, hindi komportable. Isang dating kaibigan ang nag-leak ng mga mensahe kung saan nagmayabang si Chloe na siya set for life dahil tinitiyak ng kanyang mga magulang na ang habilin ay pabor sa kanya. Ang mga brand na nagpapadala sa kanya ng libreng damit at tseke ay nagpadala sa kanya ng mga email sa halip na may mga parirala tulad ng reputational risk at nagbabago kami ng direksyon. Nagsimulang bumaba ang kanyang follower count pagkatapos ay bumagsak. Ang mga komento sa ilalim ng kanyang mga lumang post ay nagbago mula sa mga heart emoji patungo sa mga tanong na hindi niya kayang burahin ng sapat. Nag-post siya ng isang tearful video tungkol sa mga misunderstanding at online hate. Ngunit kung wala ang mga glossy trips at walang katapusang hauls, ang algorithm ay gumalaw at gayon din ang kanyang audience. Habang ang lahat ng ito ay nagaganap, pumirma ako ng mga papeles sa ibang silid ng korte. Mga papeles na formal na naghihiwalay sa aking pinansyal na buhay mula sa kanila. Wala nang ibinabahagi. Wala nang emergency contacts na may numero ng kanilang telepono para sa mga kaso. Wala nang backdoor access sa mga account para sa kaligtasan. Si David ay nag-slide ng huling form sa akin at sinabi, kapag pinirmahan mo ito, wala na silang legal na claim sa Harbor Mind o sa anumang ari-arian na nagmumula dito. Hindi ngayon, hindi sa hinaharap. Ang aking kamay ay nanginginig sa isang segundo, hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil sa bigat ng pagputol sa huling invisible cord. Pagkatapos ay pumirma ako at sa unang pagkakataon, ang kanilang pagkadismaya ay hindi na isang bagay na maaaring magdulot sa akin ng pera o kalayaan. Lumipat ako sa isang simpleng apartment sa Maynila sa simula, malapit sa kung saan ang maliit na koponan ng harbor ay nagtatrabaho na sa isang opisina na inupahan na amoy pintura at bagong carpet pa rin. Tumanggi si Lolo Ruth na manatili sa bahay sa Maynila habang ito'y ginigiba para ibenta. Kaya't kinuha niya ang kanyang buhay sa 2 maleta at sumama sa akin. Ang kanyang photo album ay nakapatong sa aking mga kahon ng mga kable at lumang notebook. Iniwan niya ang magarbong muebles at dinala ang nakapirming larawan niya at ni Arthur sa tindahan noong araw ng pagbubukas. Ang aking mga magulang na nawala ng imahe na kanilang pinaghirapang ipresenta ay tahimik na umalis sa bayan, hindi nagtagal matapos ang pagbebenta. Sa pamamagitan ng mga malalayong kamag-anak at paminsan-minsang pagkadula sa social media, narinig ko na sila ay napunta sa isang maliit na renta sa Nevada. Hinahabol ang mas murang renta at anonymity. Wala nang mga charity gala, wala nang mga club membership, wala nang mga curated Christmas card sa makapal na glossy paper. Hindi sila tumawag, hindi sila nag-text. Kung pinag-uusapan nila ako, hindi ito sa harap ko.
At sa unang pagkakataon, ang katahimikan sa pagitan namin ay isang bagay na pinili ko sa halip na isang bagay na kinokontrol nila. Sa isa sa mga huling araw bago kami umalis ni Ruth sa Maynila, naglakad ako sa walang laman na bahay ng mag-isa. Ang eko ng aking mga yapak ay tunog mali sa mga silid na dating puno ng dekorasyon at ingay. Tumayo ako sa pintuan ng den kung saan minsan akong umupo sa sahig kasama ang lumang laptop na yon. Kung saan lumapit si Lolo sa aking balikat para itanong kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng mga numerong iyon sa screen. Halos marinig ko ang kanyang tinig, mahina at nakakatuwa na nagsasabi, "Ipakita mo sa akin kung paano makakatulong yan sa isang lalaki tulad ko, Sophie." Ang mga pader ay hindi na pakiramdam na pag-aari ng bersyon ng aming pamilya ng aking mga magulang. Kung wala ang muebles at mga naka-frame na ilusyon, ang lugar ay pakiramdam na walang laman tulad ng isang yugto pagkatapos ng pagtatapos ng palabas. Ang mga props ay dinala na, ang mga manonood ay umuwi na. Anumang pagtatanghal na kanilang ginagawa dito ay tapos na. Ang tunay na legacy na iniwan ni Arthur ay hindi ang kahoy at plaster na kanilang nawawala. Ito ay ang code, ang kumpanya, at ang paniniwala na hindi ko kailanman kailangang magmakaawa na pahalagahan muli. Siya ay lumipat sa kanyang upuan, galit na kumikislap sa kanyang mga tampok sa paraang bihirang ko nang nakita. Kung pinapanood nila ito, ibig sabihin ay tinututulan nila ang aking desisyon, sabi niya. Ibig sabihin ay muli nilang sinusubukang kunin ang hindi sa kanila. Kaya't hayaan ninyong gawin kong malinaw. Harbor Mind Analytics, bawat share, bawat kaugnay na account ay para kay Sofia. Hindi dahil siya ang paborito ko, kundi dahil siya ang tanging may kakayahang gamitin ito para sa kung para saan ito ginawa. Tulungan ang maliliit. Tulungan ang mga taong nagpapatakbo ng mga tindahan tulad ng aking ginawa na hindi kailanman nagkaroon ng mga tool na ito. Bumalik ang tinig ni David sa recording. Arthur, ginagawa mo ba ang desisyong ito sa ilalim ng pressure mula sa kahit sino? Binigyan siya ni Lolo ng tingin na parang insulto ang tanong. Ang tanging pressure na nararamdaman ko ay oras, sabi niya. Ginagawa ko ang pagpipiliang ito ngayon habang kaya ko pa, dahil alam kong kung maghihintay ako, mahihikayat nila ang isang doktor na magsabi na ako'y nalilito at pipirmahan ko ang anumang ilagay nila sa harap ko. Gusto ko itong maitala bago mangyari. Yan. Naghinto ang screen sa kanyang mukha pagkatapos ay naging itim, walang nagsalita. Ang tanging tunog ay ang mahinang ugong ng air conditioner at ang hindi pantay na paghinga ni Chloe. Ang maskara ni Nanay Linda ay ganap ng natunaw, mga itim na guhit na tumatakbo sa kanyang mga pisngi. Tiningnan niya si Tatay Ben na parang siya na ang may paraan para malusutan ito. Isang legal loophole o isang matalinong pangungusap na magpapawalang bisa sa lahat ng aming napanood. Sa halip, tumitig siya sa blangkong screen, ang mga daliri ay nagtatap ng isang nakakabaliw na ritmo sa mesa. Maaari ninyong dalhin yan sa korte, sabi niya sa wakas. Ang tinig ay tuyo. Ngunit hindi nito binabago ang mga tao na ginugol namin sa pag-aalaga sa kanya. Makikita yan ng isang hurado. Makikita nila ang aming isinakripisyo. Isinara ni David ang laptop na may mahinang click. Maaari ninyong tutulan ng habilin, sabi niya. Kung gagawin ninyo ang video, ang mga financial record, at ang report ng doktor tungkol sa kapasidad ni Arthur ay magiging bahagi ng pampublikong talaan. Sumilay siya ng saglit kay Chloe na ang influencer life ay nakasalalay sa pampublikong perception. At dahil sa kalikasan ng mga paglipat na naidokumento namin, maaaring may mga katanungan din na lumitaw na lalampas sa probate court. Iyon ang sandali na huminto ang pagtap ng mga daliri ni Tatay Ben, ang sandali na huminto sa pagsigaw si Nanay Linda, at ang sandali na napagtanto kong hindi lang ito tungkol sa kung sino ang makakakuha ng ano. Ito ang simula ng isang bagay na mas malaki. At sa wakas, sila ang dapat matakot sa mga susunod na mangyayari. Ang laban na ipinangako ng aking mga magulang ay hindi kailanman umabot sa isang dramatikong paglilitis sa hurado na may mga saksi na umiiyak sa stand. Sa sandaling nag-file si David ng testamento, ang video at ang mga record ng bangko, ang kanilang bluff ay bumagsak sa bigat ng mga numero. Hindi nila ito kayang akitin o iyakan.
Nagkaroon ng mga pagpupulong, syempre. Kumuha sila ng abogado na pumasok sa unang conference room na maingay at kumpiyansa. Masyadong mahigpit ang pagkamay. Sinasabi sa aking mga magulang na huwag mag-alala, na ang mga bagay na ito ay laging maaaring negosasyon. Lumabas siya pagkatapos ng unang pagdinig ng disclosure, mukhang kailangan niya ng malakas na inumin at ibang kliyente. Nagtalaga ang korte ng isang forensic accountant upang suriin ang mga transaksyon sa loob ng maraming taon sa mga joint account ng aking lolo. At bawat gastusin ng pamilya na tahimik na nagpabago sa brand ni Chloe at sa pamumuhay ng aking mga magulang ay nagsimulang lumitaw sa mga spreadsheet at exhibit sa halip na sa mga Instagram story. Ang hukom ay hindi nag-alala kung ilang video ang ipinost ni Chloe na hawak ang kamay ni lolo, o kung ilang taus-puso na caption ang isinulat niya tungkol sa pagpapahalaga sa mga sandali. Siya ay nag-alala tungkol sa kapangyarihan ng abogado na ginamit ni Tatay Ben upang ilipat ang pera mula sa mga account na yon para sa mga hindi tiyak na personal na gastos. Siya ay nag-alala tungkol sa timing ng mga paglipat bago ang mga luxury vacation, bago ang isang bagong SUV, bago ang mga sponsored trip ni Chloe na sa ilang paraan ay binayaran bahagyang mula sa pondo ni lolo. Siya ay nag-alala tungkol sa katotohanan na kapag nagtanong si Arthur tungkol sa mga withdrawal na iyon, ang mga email ay misteryosong naglaho. Nang sinubukan ng abogado nila na igiit na si Arthur ay verbal na inaprubahan ang lahat, inilapag ni David ang video sa mesa at pinanood ng hukom ang bahagi kung saan tumingin si Lolo Arturo ng diretso sa kamera at sinabi, "Nakita ko ang pera na lumalabas sa aking mga account na hindi ko kailanman sinang-ayunan. Kapag nagtatanong ako, sinasabi sa akin na nalilito ako. Hindi ako nalilito." Pagkatapos nito, hindi na gaanong natira ang puwang para sa pag-ikot. Ang medical na ulat na nakalakip sa file ay nagpatunay na siya ay nasuri bilang competent nang baguhin niya ang kanyang habilin. Ang ulat ng accountant ay naglatag ng paggamit ng maling pondo sa mga kolum na hindi nagmamalasakit sa damdamin ng sinuman. Pinagtibay ng korte ang testamento at kinumpirma na ang Harbor Mind Analytics at ang mga nauugnay na account ay akin. Eksakto tulad ng intensyon ni Arthur. Ginugol nila ang mga taon sa paggamit ng kanyang pera upang bumuo ng isang imahe. Siya ay gumugol ng parehong mga taon sa paggamit ng kanyang isipan upang bumuo ng isang hinaharap para sa akin. Sa huli, ang kanilang imahe ay naglaho. Ang kanyang hinaharap ay nanatili. 4 na taon pagkatapos, kung naglakad ka sa opisina ng Harbor Mind sa downtown Maynila, hindi mo kailanman mahuhulaan na nagsimula ito bilang isang side project sa isang lumang laptop at isang pangako na ginawa sa isang habilin na halos nakalimutan. Mayroon na kaming mga tunay na glass doors ngayon, isang logo sa dingding, isang koponan ng 50 inhinyero, analyst at staff ng suporta na gumugol ng kanilang mga araw sa pagbuo ng mga tool para sa mga taong mas mukhang lolo ko kaysa sa mga kaibigan sa country club ng aking mga magulang. Ang aming platform ay tumulong sa maliliit na hardware store, mga panaderya, barbershop, corner, bodega, kahit na ano paman na subaybayan ng kanilang inventaryo, hulaan ang demand at maunawaan kung aling mga produkto ang talagang kumikita sa kanila. Kapag may bagyo, matutukoy ng Harbor Mind ang isang maliit na tindahan sa baybayin kung gaano karaming generator ang dapat i-order. Kapag gusto ng isang panaderya na malaman kung aling mga cupcake ang dapat itigil ang paggawa, ang aming mga dashboard ay sumasagot sa plain language. Sa bawat oras na tumawag ang isang kliyente upang sabihin, "Hindi kami nalugi sa quarter na ito dahil sa software ninyo." Naririnig ko ang tinig ng aking lolo na nagsasabing, "Tulungan ang maliliit." Nagsagawa kami ng mga libreng workshop 2 beses sa isang buwan, nag-aanyaya ng mga lokal na may-ari ng negosyo sa aming espasyo, pinapakain sila ng pizza, tinutulungan silang suriin ang kanilang mga numero sa paraang hindi kailanman ginawa ng kahit anong bangko. Nagtatag ako ng isang scholarship fund sa pangalan ni Arthur para sa mga mag-aaral mula sa mga pamilyang manggagawa na nais mag-aral ng data o computer science. At bawat taon, nagbigay kami ng isang tumpok ng mga refurbished laptop tulad ng binili niya sa akin, maliban sa mga ito ay aktwal na nagbuboot sa loob ng wala pang 10 minuto.
Minsan kapag tahimik ang opisina pagkatapos ng 5:00 at ang mga ilaw ng Maynila ay nagsisimula ng magningning sa labas ng mga bintana, nauuwi akong mag-isa sa meeting room na may maliit na larawan ni Lolo sa sulok ng mesa. Hindi siya nakangiti sa litratong iyon, seryoso lang, tulad ng dati niyang tingin kapag may seryosong usapan. Ngunit alam ko na kung narito siya, titingnan niya ang paligid, ang mga whiteboard na puno ng code at mga plano, ang mga sticky note na may "Salamat, Harbor Mind" mula sa mga kliyente at sasabihin niya sa kanyang mahinang boses, "Maganda to anak, maganda talaga." Hindi kami ang pinakamalaking tech company sa bansa. Hindi kami nasa Forbes list at hindi pa kami nakakapag-IPO. Pero tuwing may bagong batch ng scholars na nagtatapos, or tuwing may tindera sa palengke na unang beses nakapagbigay ng sweldo sa kanyang mga anak ng walang utang, naaalala ko na hindi naman iyon ang sukatan na hinintay niya. Ang sukatan niya ay simple lang. May nakakatulungan ba? May umaangat ba dahil sa ginawa mo? At ngayon, kapag may mga batang engineer sa team namin na nagsasabi, "Ma'am, bakit tayo nagfo-focus sa maliit na negosyo? Bakit hindi tayo mag-target ng malalaking corporation?" Ngingiti na lang ako at sasabihin, kasi may isang matandang lalaki na naniwala sa akin noong wala pang iba. At ang tanging paraan para pasalamatan siya ay tulungan ang mga taong katulad niya, ang mga hindi nakikita ng iba, pero sila ang nagpapatakbo ng bayan. Sa ganitong paraan, patuloy na nabubuhay ang kanyang paniniwala. Hindi sa mga plaque o award, kundi sa mga tindahang bukas pa rin pagkatapos ng bagyo, sa mga mag-aaral na unang beses nakakapag-aral ng programming, sa mga pamilyang may ekstrang pera para sa gamot o paaralan. Ang isang laptop at isang "kaya mo yan" noon ay naging daan-daang buhay na mas magaan ngayon. At kung may magtatanong sa akin kung ano ang pinakamalaking tagumpay ko, hindi ko sasabihin ang valuation o ang bilang ng mga user. Sasabihin ko lang, may mga tao na ngayon ang naniniwala sa kanilang sarili dahil may isang tao munang naniniwala sa akin. Iyon ang buong kwento. Hindi ito tungkol sa paghihiganti sa mga nagduda. Ito ay tungkol sa pagpasa ng liwanag na minsang ibinigay sa iyo, hanggang sa maliwanag na ang buong daan para sa susunod na henerasyon. Nakipag-ugnayan si Chloe noong 2 taon pagkatapos ng pagbasa ng habilin. Nagsimula ito sa isang mahabang email na nanatili sa aking inbox sa loob ng ilang linggo bago ko ito buksan. Hindi siya humihingi ng pera. Hindi siya humihingi ng shout-out. Isinulat lang niya kung paano bumagsak ang kanyang follower count. Paano natuyo ang mga sponsorship. Paano siya nagmula sa paglipad para sa mga brand trip patungo sa pagtatrabaho sa isang maliit na marketing agency kung saan walang nagmamalasakit kung ilang likes ang dati niyang nakukuha, kundi kung kaya niyang matugunan ang mga deadline. Sinabi niya na nagsimula siyang magboluntaryo sa isang community center, nagtuturo sa mga teenage girls ng mga basic content creation skills, ngunit nagsasabi rin sa kanila tungkol sa pagbabasa ng mga kontrata at hindi pagtrato sa kanilang mga buhay bilang isang bagay na maaaring i-package at ibenta. Inamin niya na naiinggit siya sa akin sa loob ng maraming taon, na ang panonood kay Lolo na tumingin sa akin sa paraang hindi niya kailanman tiningnan siya ay parang isang bukas na sugat. Hindi niya pinawalang saysay ang kanyang ginawa. Sinabi lang niya na siya'y nagsisisi. Tinawagan ko siya. Ang pag-uusap ay mahirap, puno ng mahabang pagtigil at kinakabahang pagtawa, ngunit nag-usap kami, hindi bilang influencer at invisible na kapatid, kundi bilang dalawang babae na sa wakas ay naubusan na ng mga taong nagsasabi sa kanila kung sino sila. Hindi kami malapit. Hindi pa, ngunit ang pinto ay bahagyang nakabukas sa halip na nakasarado ng todo. Hindi kailanman tumawag ang aking mga magulang. Sa pamamagitan ni Lolo Ruth at paminsan-minsang kamag-anak, nakarinig ako ng mga piraso ng update. Si Mark ay nakakuha ng trabaho bilang basic bookkeeper para sa isang maliit na firm sa kanluran. Wala sa executive level na dati niyang ipinagmamalaki. Si Linda ay karaniwang nanatili sa bahay, bihira ng mag-post online. Ang glamorous life ay napalitan ng discount furniture at generic coffee. Sila ay nagmula sa pagiging couple na pinagkakaisipan ng lahat, patungo sa couple na pinag-uusapan ng mga tao ng mahina.
Kami ni Ruth ay bumuo ng sarili naming tahimik na ritmo sa Maynila. Kinuha niya ang maaraw na sulok ng aking sala para sa kanyang rocking chair at pagmamakineta. At bawat gabi, uupo kami sa balkonahe na may take-out at manonood ng mga ilaw ng lungsod na kumikislap. Minsan ay isasalaysay niya ang mga kwento tungkol kay Arthur noong unang panahon noong siya, ibata pa lamang na nag-aayos ng mga istante. Matagal bago siya magkaroon ng anumang pag-aari. Minsan naman ay uupo kami sa komportableng katahimikan, ang uri na makukuha mo lamang sa isang taong nakakita sa iyo, sa iyong pinakamababang sandali, at hindi kailanman sinubukang baguhin ka. Ang mga tao ay gustong sabihin na ang tagumpay ay ang pinakamahusay na paghihiganti. Marahil sila ay tama. Ngunit habang nakaupo doon kasama ang aking lola, alam na ang Harbor Mind ay nagbibigay ng mga pamilya tulad ng sa atin ng pagkakataong lumaban ng hindi kailangan ng kahit sino na magnakaw o magsinungaling para maganap ito. Napagtanto ko ang iba pa. Ang tunay na paghihiganti ay hindi ang pera o ang mga growth chart o ang mga press article. Ito ay ang pag-alam na ang bahagi ko na itinuring na walang silbi ng aking mga magulang, ang batang babae na may walang saysay na obsesyon sa computer, ay ang bahagi na bumuo ng isang buhay na hindi na nila kayang hawakan. Ang unang pagkakataon na sinabi ko ang buong kwento ng malakas sa mga estranghero ay sa isang entablado sa New York sa ilalim ng pulang bilog ng liwanag na may mga kamera na nakatutok sa aking mukha at ang TED na nagniningning sa likuran ko. Pinagpapawisan ko ang aking mga palad sa clicker, ngunit matatag ang aking tinig nang magsimula ako sa kung paano nagsimula ang lahat para sa akin. Sa pagbasa ng habilin ng aking lolo, sabi ko, binigyan ng aking mga magulang ang aking kapatid ng 15 milyong peso at sinabihan akong maghanap ng sarili ko. Sinabi nila na ayaw sa akin ni lolo, nagkamali sila. Ang mga manonood ay tumawa sa tamang mga lugar at naging tahimik sa mga mabibigat na sandali habang inilalahad ko ito sa kanila. Hindi lahat ng magulong detalye, ngunit sapat na. Paano nagpasya ang aking pamilya na ako ang kakaiba, ang mahirap, ang hindi bumagay sa larawang nais nilang i-post? Paano tahimik na itinaya ng aking lolo ang lahat sa bahagi ko na sinubukan nilang burahin? Paano malapit ng mabaon ng kasakiman at manipulasyon ng pustang iyon? Ikinuwento ko sa kanila ang tungkol sa Harbor Mind, tungkol sa mga maliliit na tindahan na ngayon ay gumagamit ng aming mga tool, tungkol sa may-ari ng panaderya na umiyak sa isang Zoom call dahil inakala niyang mawawala ang negosyong sinimulan ng kanyang ina at pagkatapos ay hindi niya nawala. Naglagay ako ng slide na may sulat kamay ng aking lolo, ang kanyang mga tala tungkol sa pagtulong sa maliliit at naramdaman kong may lumuwag sa aking dibdib na matagal nang masikip. Nang matapos ako at bumaha ang palakpak, hindi ito pakiramdam ng paghihiganti, kundi ng kumpirmasyon na ang kanyang paniniwala sa akin ay nakarating sa isang tunay na lugar. Nang gabing iyon, bumalik sa aking apartment. Tinanggal ko ang blazer at sapatos na pang-itaas at umupo sa gilid ng aking kama kasama ang isang bagay mula kay lolo na dala ko saan man ako magpunta ngayon, ang kanyang lumang wristwatch. Ang leather band ay bitak, ang mukha ay medyo gasgas. Ngunit kapag binuksan mo ang likod, may maliit na larawan ko noong 17 anyos ako, nakatayo sa tabi ng aking hackathon project na nag-uusok ang buhok, nakangiti tulad ng isang idiot. Sa metal sa paligid nito, nagbayad siya para sa isang tao na mag-ukit ng isang pangungusap para sa apo. Pinadaan ko ang aking hinlalaki sa mga salita hanggang sa lumabo ang mga ito. Sa mahabang panahon, inakala kong ang tanging paraan para manalo ay ang pagpapalunok sa aking mga magulang ng kanilang mga pagdududa, upang pilitin silang umamin na nagkamali sila tungkol sa akin. Ngunit sa isang lugar sa pagitan ng courtroom at ng entablado na iyon, napagtanto ko na hindi iyon ang punto. Ang punto ay tumigil ako sa pag-audition para sa mga taong nagpasya na hindi ako makita. Ang punto ay kinuha ko ang pagmamahal at paniniwala na nakuha ko mula sa isang matandang lalaki at pinarami ito. Ginagawa itong mga trabaho at scholarship at mga pangalawang pagkakataon para sa mga taong nagmula sa mga pamilyang halos katulad ng akin. Kung mayroon mang anumang aral sa nangyari, ito ay ito.
Ang pagiging anak na hindi gusto ay hindi nangangahulugang ikaw ay hindi karapat-dapat. Kadalasan ay nangangahulugan lamang ito na ang mga tao sa paligid mo ay masyadong natatakot o masyadong maliit upang harapin kung sino ka talaga. Hindi mo kailangang manatili sa mga silid kung saan pinagdedebatehan ang iyong halaga. Maaari kang bumuo ng mga bagong silid kasama ang mga bagong tao na hindi na kailangang kumbinsihin na mahalaga ka. At kung ikaw ay naging Sofia sa iyong pamilya, ang taong hindi napapansin, sinisi o pinutol, sana ay matandaan mo ang bahaging ito ng higit pa sa pera o iskandalo. Isang tao na naniniwala sa iyo sa tamang oras ay maaaring magbago ng lahat. Maging bukas sa paghahanap ng taong iyon at kapag maaari kang maging taong iyon para sa isang tao. At ngayon, habang tumatanda ako, napapansin ko kung paano lumalago ang mga binhing iyon na itinanim niya sa akin. Ang mga bata na tinulungan ko noon, mga kabataang dating nakatayo sa gilid ng klase tahimik dahil sa takot na baka mali ang kanilang sasabihin, ay ngayon mga guro, doktor, artista at maging mga magulang na alam kung paano magmahal ng walang kondisyon. Sila ang patunay na ang paniniwala ay hindi nawawala. Ito ay nagpapasapasa, nagiging liwanag sa mga madilim na sulok na hindi mo akalain na maaabot. Minsan, sa mga tahimik na gabi, iniisip ko kung ano ang mararamdaman niya kung makikita niya ang lahat ng ito. Siguro ngingiti lang siya, tulad ng dati niyang ginagawa kapag may natutulungan akong bata, at sasabihin, "Alam ko na yan, anak. Alam ko na magagawa mo." Hindi niya kailanman hinintay na pasalamatan siya. Sapat na sa kanya ang makitang may umuusad dahil sa kanyang simpleng, "Kaya mo yan." Kaya kung ikaw ay nasa punto ngayon kung saan parang walang naniniwala sa iyo, kung ang mga pinto sa lumang bahay ay sarado na, kung ang mga upuan sa lumang hapag ay wala nang nakalaan para sa iyo, tandaan mo, hindi doon nagtatapos ang kwento. Ang kwento mo ay nagsisimula sa sandaling magpasya kang maniwala sa sarili mo kahit na ikaw pa lang ang naniniwala. At sa paglipas ng panahon, madadagdagan ka ng mga taong magiging saksi sa kung sino ka talaga, hindi dahil pinilit mo sila, kundi dahil natural lang na makita kanila. Huwag kang magmadali sa paghihiganti o pagpapatunay. Ang pinakamakapangyarihang sagot sa mga nagduda sa iyo ay ang mamuhay ng buong buo, puno ng pag-ibig na ibinibigay mo sa iba. Iyan ang tunay na tagumpay, hindi ang pagsigaw ng, "Tingnan niyo, mali kayo," kundi ang tahimik na pagiging buhay na patunay na ang pag-ibig, kapag totoong ibinigay, ay hindi kailanman nasayang. At sa huli, kapag may magtatanong sa iyo kung paano ka nakabangon, sasabihin mo lang nang may ngiti, "May isang tao na naniniwala sa akin noong wala pa akong lakas na maniwala sa sarili ko." At iyon ang naging simula ng lahat.